just heard. Could it be true? Are you the girl I thought I knew? The one who promised me her love. Hello guys, ito yung part 2 para sa question and answer portion ng About Love. So ngayon, ang tatanungin natin ngayon is si Ma'am Arshel Duen Consejo na taga Japan. So Ma'am Arshel, meron akong katanungan sa iyo. So ang first question ko is, what is love? Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Bago natin sagutin ang katanungan ni MM Lu sa atin, ay magandang gabi muna po sa ating lahat. Yan, ang tanong ay, what is love? Of course, love is giving, understanding, happiness, respect, caring, freedom, and most of all is trust. Ayan na guys, napakinggan natin ang ibig sabihin ng sariling definition ni Ma'am Arshel about love. So Ma'am Arshel, ito yung second question ko sa iyo. Ano ang pinakamasakit na naranasan mo sa pag-ibig? What is the most painful thing that I had experienced in love? That was when my husband died 5 years ago in lung cancer. This is self-explanatory, and it's really hard to accept the reality na aalis ang partner mo, pero parang hindi mo maipaliwanag basta masakit. Hindi mo alam kung saan ang kagaling, pero napakasakit dahil may experience mo na mawawala siya. Ayan, nasagot na ni Ma'am Arshel ang dalawang katanungan natin. So, isa na lang, Ma'am Arshel. Last question ko. Ano ang may advice mo sa mga tao na nagmahal at nasaktan? Kind of advice you can give to those who love and been hurt. Try to accept the reality first, that if you are ready to love, you are also ready to be hurt. Yun lang yun. Eto guys, parang hindi ako makapaniwala, parang kailan lang, pero ngayon, parang marunong na siyang mag-explain, marunong na siyang, may sarili na siyang definition about sa love. So, tatanungin ko ang aking anak kung ano para sa kanya ang love. At iya, ano ang pagmamahal or what is love para sa iyo? So love is when someone waits for you after class para ihatid ka and to make sure na safe kang makakauwi. Also, love is when you're comfortable enough with that person na you're free to be yourself without any judgment. God, marunong na talaga ang aking anak sa pag-define ng love. So, next question ko ate is, ano yung experience mo? Ano yung pinakamasakit na naranasan mo sa pag-ibig? Kung umibig ka na anak, kasi wala ka naman inibig, di ba? Hindi ko pa naman nagsabi kay mama. So, kung meron na, pwede ko bang malaman? Hindi ko pa siya nararanasan, pero sa advice, I think hindi mo dapat padaliin yung healing process kasi each person has a different timeline for healing. And mag-open up ka lang siguro sa friends mo na nakakaintindi sa'yo. So, parang kukuha ka lang empathy ng mga tao sa paligid mo. The one who
Hello guys! Nandito tayo ngayon. Kasama natin si Kabsat Reyna para magsumagot sa aking mga katanungan. Alam nyo naman yan, sasabihin niya yung totoo. So, first question po Kabsat Reyna, what is love? Hello everyone, mega love shoutout, good afternoon, good morning, good evening to all of you. This video, I would like to answer 3 questions about love or based on my own experience, okay? Like, what is the definition of love for you or for me? Like, for me is very difficult expression of feelings. At saka yung love kasi, hindi lang naman makikita sa gawa or feelings. Kailangan yan yung compassion na hindi lang naman pagsabi mo ng I love you, mahal mo na yun talaga yung isang tao. Di ba kailangan pinapatunayan din yan, yung love. Kailangan din, parang pumasok ka sa isang relationship na kailangan may love kayo sa isa't isa. And love is to feel sense of joy, memories, creating a memories together with your partner or boyfriend or husband. Kasi nga, hindi naman kasi yung parang baga give and take ang love. Yun. Hindi lang ikaw yung yung take ng take, hindi, tsaka yung partner mo kailangan din. Ang love kasi para mas matagal ang isang relationship is open kayo sa isa't isa, na lahat ng problema open kayo, yung walang lihiman, kasi nga doon mo makikita yung worship ng relationship nyo sa love. Pag kasi naglilihim ka sa isa, naglilihiman kayo ng problems or whatever, may problema, kailangan nyo, kayo din dalawa ang susolusyon yung problema na yun. Or about like the problem is not only the money, siguro magtanungan kayo yung about sa kumbaga sa past, baka na lang siya, kumbaga yung parang na lang yung utak niya, parang gusto, kumbaga nabibigla siya, baka makabitaw siya ng maling salita. Tapos para sa akin kasi yung love, give and take, at saka parang para sa akin ang love is very difficult and selfless love. Yun yung definition ko sa love. Kasi nga, ako, for me, hindi naman magtatagal yung relationship ko sa isang tao kung ako ay take lang ng take. Kung hindi ako nag-open ng ng mga problems or what, kailangan magtulungan about sa love. For me, sa love or a relationship. Parang, ang hirap kasi pag sa love, ang hirap-hirap. Pag-feel mo na lang na love mo yung isang tao, pag-feel mo na, nahuhulog ka na, hindi mo na mamalayan na, parang sabihin mo lang sa sarili mo, mahal ko na yung tao, ganito, ganyan, di ba? Tsaka yung definition ko ng love is, yung parang hindi lang naman na ikaw lang yung may gusto sa pagmamahalan na yun. Kailangan both side na mahal nyo ang isa't isa. Hindi yung ikaw lang yung nagmamahal sa kanya. Love is a very strong feeling or affection towards someone who are you in romantically. Yun, yung feelings mo parang di mo siya ma-express sa taong mahal mo. Kasi nga, minsan, ang dami kong pinagdaanan about sa love. Yung parang, ako umaabot yung relationship ko ng almost 6 years. Yun. So, ayan, napakahaba ng kanyang katanungan. So, pangalawang katanungan ko, Kabsat,
Ano yung pinakamasakit na naranasan mo sa pag-ibig mula nung ikay umiling? Share ko yung kung ano yung pinagdaanan ko o karanasan ko about sa pag-ibig. Ako, na taong mahal ko noon, nagtagal kami for almost 6 years. 6 years as in. Maganda naman yung umpisa, maganda yung flows, maganda yung romantic, maganda naman yung yung give and take namin, maganda. Pero bigla-bigla kasi mararamdaman mo na nawawala na yung feelings or love mo sa isang tao. At saka hindi naman tayo manhid para hindi natin maramdaman yung partner natin is nagbabago na siya or may iba na siya. Kasi ako for almost 6 years na ang hirap i-work out yung relationship na parang alam mo sa sarili mo na hindi na talaga mag-work kahit anong pilit, kahit anong gawin mo, kung hindi talaga mag-work, hindi. Kasi ang naranasan ko dyan about sa life, una, masaya, nag-aanuhan pa, yung mga romantic dates, celebrating mansari, anniversary, kain-kain kayo sa labas, after work, yung mga ganun. Tapos, namamasyal, road trip, okay pa naman. As in, okay. For 1 year, 2 year, 3 year, 4 years, masaya pa, okay naman. Pero, at the anniversary, going to 5 years, doon ko na kasi namamalayan na parang unting-unting nang nawawala yung taong mahal o minamahal. Kasi nga, hindi naman tayong mga babae, hindi tayo manhid or hindi natin nafe-feel yung lalaki na lumalayo ng loob niya or what. Kasi nga, for me, Diyos ko, 6 years to 6 years ang hirap mag-move on forward na agad-agad. For me, sa 6 years na yun, maganda siya. Tapos, yun yung give and take naman kami noon. Oo, give and take. Sharing problems, sharing everything. About work, maganda. Hanggang sa yung mga lalaki kasi mahilig yan sa mga, yung mga chat-chat, kumbaga sa mga ex or friends, na feeling mo yung friends or ex is good, yung na walang feelings, yung ganun. Pero one day, na talagang malayo na siya, yung parang ginagawa nyo nung una na celebrating nyo, naalala niya lahat-lahat. Parang yung hindi niya na maalala, ikaw na nagpapaalala, ikaw na yung gumagawa ng lahat-lahat. Yun, dun mo kasi yung mafe-feel yun yung kung parang kahit nakalimutan niya, pero nakatutok lang sa cellphone, makakalimutan, ganun. Yung baga, kinakausap mo siya, hindi na siya nakikinig sa'yo, yung parang may kachat na siya, yung parang ewan na, parang baliwala na, ganun. Doon mo kasi yung mafe-feel yung isang relationship. Ayoko magkwento dito sa nakaraan na to, yung karanasan na mag-ibig. Kasi nga, parang ayoko, gusto kong keep it private. Pero nandito naman tayo, magbibigay na lang ako ng ng parang, yung parang nakaraan, ganun na lang. Char. Ang hirap-hirap kasi, minahal mo ng sobra, 6 years, give and take. Tapos, iiwanan ka pala sa bandang huli. Iiwanan ka lang sa nakilala niya. Iiwanan ka lang niya sa... Kung baga, iniisip mo na lang panakit butas. Yung ganon, yung hindi mo na malalaman sa sarili mo. Minsan, nasisisi mo na yung sarili mo. Bakit kasi ganito, ganyan-ganyan? O, diba, nasisisi yung sarili na minahal mo yung lubusan yung lalaki. Tapos, bandang huli, iiwanan ka.
Yung parang parang kung baga ba yung parang sabi mo na sa sarili mo na, ito na yung lalaki na na mamahalin ko habang buhay. Parang parang naka-stable ka na sa kanya. Parang ganun. Yung feelings na stable. Hindi mo na naisip kung anong mangyayari. Diba? So, kailangan natin mag-advance ng pag-iisip about pagdating sa love and decision. Yun. One time, nahuli ko siya. Basta nahuli na. Wag na yung mahabang explanation kung paano nahuli. Ganon yung parang bumagsak yung mundo mo na linuloko ka lang pala for almost 6 years. Na okay pa naman. Kasi ako, hindi talaga ako mahalungkat sa mga phone, mga karelasyon. No. Kasi nga privacy nila yun. Yung cellphone is privacy nila. Yun yung inaano ko na privacy. Hanggang sa hindi naman ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Hanggang hindi ko napapatunan. One time, nung kaibigan niya nagsabi sa akin na yung ganito mo, meron ng iba, yun ganun. Tapos sabi ko, hindi naman ako naniniwala. Kasi nga, masayaman naman kami. Nag-aanuhan naman kami. Maganda naman, sabi yung ganun. Until going 6 years, doon ko talaga nalaman na sabi niya papaalam, pupunta sa mga ganito, ganyan. Nagpapaalam siya, okay naman, pinapayagan. Pero nga, nung sinabi na ng kaibigan niya, kung baga nag-send ng proof na ganito, ganyan, God, ang sakit nung ganun na malaman mo na parang yung buong buhay mo nagtiwala ka sa taong yun na akala mo stable na kayo, na siya na talaga, pero hindi. Hanggang nalaman ko na lang na ganun. Sabi sa sarili ko, tama ba to? Sabi, hindi, wala yan, ganito, ganyan. O di ako naman, one time chinek ko yung phone niya kasi nga hindi ako naniniwala sa mga kaibigan o sabi-sabi. One time chinek ko yung phone until na napatunayan ko doon na totoo pala. Hanggang one day mag-usap kami na kailangan na namin i-break out yung relation na yun. Kasi nga, hindi kasi healthy at hindi maganda yung toxic na relationship na parang naglulukuhan na lang kayo, linuloko ka. Kailangan nang mag-let go. Kahit masakit, pilitin maging matapang, mag-move forward, at saka kailangan din fix yung sarili. Kailangan din mag-isip-isip. Ganun. Etong last question ko, Kabsat Reyna, is ano yung maipapayo mo sa mga katulad mo na nagmahal at nasaktan para malay mo sakaling susundin nila, hindi sila mahirapan, meron silang idea. Ang mai-advise ko lang sa mga magmamahal or mga nasasaktan or magmamahal muli, advice ko lang is parang 60-40 yung pagmamahal. Kailangan mo 60% na mahalin mo yung sarili mo. For me, yun yung advice ko, 60% na love yourself. Yun. Doon tayo, love yourself. Para sa bandang huli, hindi tayo lulubog. Hindi tayo mahihirapan going forward. Hindi tayo mahihirapan tumayo sa mga sarili natin. Hindi natin pwedeng magmukmuk, hindi ka pwedeng araw-araw umiiyak, na naaalala mo na sasaktan ka, hindi. Ang kailangan mo dyan, maging yung parang maging busy ka na lang sa sarili mo. One day, makakahanap ka din ng taong mamahal sa'yo ng totoo. At saka, hindi dapat lahat, hindi ko naman sinasabing lahat ibibigay yung pagmamahal sa tao lang. Hindi dapat kailangan i-stable yung pagmamahal sa kanya. Kailangan din natin unang mahalin ng ating mga sarili. Yung sinasabi ng love yourself.
Tsaka hindi naman natin kailangan na kumbaga ipilit yung ating sarili na pag wala na talaga, wala na, kailangan nating mag-let go. Wag natin ipilit yung sarili natin na kaya pa, kahit nasasaktan hindi. Kailangan talaga let it go. Handa kung magmamahal kayong muli, yung isipin nyo yung kilalanin mabuti yung partner or boyfriend or ano man yan. Kailangan kilalanin mabuti, wag yung padalos-dalos. Ganun, parang ang hirap-hirap kasi pag padalos-dalos ka sa desisyon. Tapos sa bandang huli, doon mo na lang marirealize na mali lahat ng mga padalos-dalos na desisyon. Kumbaga yung sabi nila, nasa huli ang pagsisisi. Yun, kailangan wag itodo yung pagmamahal sa taong yun. For me now, ako, masaya naman na ako. For past, yung nasaktan ka ng 6 years na pero ngayon, masaya na yung love life ko, masaya. Merong pag-aaway, pero normal lang yung pag-aaway, guys. Normal lang talaga yun. Hanggat, yun lang, kung baga, anong tawag doon, yung normal lang talaga yung pag-aaway. Normal lang yan sa mga jowa. Pero wag naman malala. Basta ayusin, magpakumbaba, yun, ganun kami. Pero ngayon, ayos, walang sakitan, ganyan. Ang bagay yung parang kailangan lang siguro konting lambing, kasi nga baka hinahanap-hanap niya yung lambing. Hindi naman lahat na sinasabi ko is yung wag nang magmahal. Pero kailangan lang natin piliin or kailangan din natin mag-control ng ating sarili o kailangan natin ng wag padalos-dalos na decision. Kasi nga hindi naman tayo mga manhid or hindi naman tayo mga tanga or nagpapakatanga na tayo sa pag-iibig minsan. Ganon, hindi na natin namamalayan na yung sarili natin na pababayaan na. So, parang lang, stable lang yung pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa isang tao. Kailangan hindi natin pababayaan yung ating sarili. Kasi nga, ang ating sarili din ang tutulong sa atin. Mga sarili natin ang tutulong pagdating ng panahon. Sarili mo lang talaga. Tsaka babaon ka kahit masaktan ka. Kailangan mag-move forward, moving on, or let it go. Let it go. Let it go. Yung ganun. Yung mo na, pakawalan mo yung tao. Baka malay mo, baka malay mo may dadating pa na isang tao na mas deserving mo or deserving ng pagmamahal na inibigay mo. Okay lang naman umiyak kasi nga normal lang yan kasi nga minahal mo yung isang tao. Normal lang yan yung pag-iyak, normal. Walang naman sasabihin na hindi pwedeng umiyak kahit masaktan ka. Strong ka kahit umiiyak ka. Kailangan natin maging matatag, strong, ganun. Yan lang yung share ko about my life. Now, I'm happy for my relationship almost going 4 years na, guys. Hopefully, tuloy-tuloy or baka masasaktan na naman ako. Hindi na lang ako magmamahal ulit. Ay, hindi naman natin masasabi na hindi na tayo magmamahal ulit kasi nga hindi matatanggal yung natin sa sarili natin yung pagmamahal. Isa nating ka-BFF, si BFF Orgin. Salamat BFF at pumayag ka na matanong ko ang mga katanungan to. So, ang una kong tanong, BFF, is what is love para sa'yo? Okay, sa akin, ang love is from God. At syempre, higit sa lahat, ang love, what is the meaning of love? Is pagmamahal. Pagtitiwala na ibinibigay natin sa taong mahal natin.
sa taong mga sa paligid natin, kaibigan, at sa aking mga magulang, mga kapatid. Yan ang love na pagmamahal. At yan ay created by God. And syempre, it is an affection from another person. Yun ang para sa akin. Thank you. Thank you, BFF Arjin. So, next question ko is, ano yung pinakamasakit mong experience sa pag-ibig? At para sa akin yung what is the most painful things you experience in love? Sa akin, no, dahil ang pinaka very painful na experience ko sa love is yung nabalitaan ko nun na yung crush ko is merong ng iba. Yan ang very painful sa akin. At dahil sa meron siyang iba, ibig sabihin, pera na ako. Ganun yun sa akin. Yun ang pinaka-painful. Sa bagay, ano pa naman yun, teenager pa naman ako nun. Pero sa ngayon na kaedad na ako, wala na akong pagdating sa love, pinaka-painful nga. Pinag-uusapan natin dito is love, heart to heart. Ito yung last question, BFF Arjin. Anong may papayo mo sa mga kilala mo na umibig at nasaktan? Para naman sa what advice can you give to those who love and being hurt? Sa akin na, based sa experience ko kung inyong pakikinggan at susundin. Ang advice ko lang sa inyo, huwag kayong magmahal ng 100%. Dahil pag nagmahal kayo ng 100%, kapag sila'y nawala at nagloko sa inyo, yan ay napakasakit. Napakasakit talaga. Kaya, para sa ngayon na nagmamahal, sa mga umuusbong pa lang at magmamahal pa ulit, o magmamahal ulit, o magmamahal ulit. Huwag niyo masyadong ipakita na mahal niyo ang isang tao. Kasi yan ay mas lalo nilang tinitake advantage. Kaya mas magandang magmahal kayo yung medyo hindi lubos-lubos at hindi nyo ipapakita ang lahat-lahat sa inyo. Kailangan magtago rin kayo at magtira rin kayo para sa inyo. Dahil once na ibinigay nyo ang lahat-lahat para sa inyong love, wala na kayong matitira para sa inyo. Kaya sa mga magmamahal pa rin dyan, okay lang magmahal, mayroon tungkol na iba. Ang kailangan nyo lang, huwag nyo ibigyan ng tutumusan ang 100%. Kung kayo ay ikasal, yun, bigay nyo ng 100% ng pagmamahal. Pero kung boyfriend, girlfriend pa lang kayo, ay ito na masasabi ko sa inyo, medyo under limitation ang pagbibigay nyo sa kanya or sa kanila ng love na kailangan nila. Dahil pag sinabing love, dito yan magagaling dito sa puso natin. At yan ay sinasabing heart to heart. Medyo limitation lang. Wala na masyadong in love. Kahit na in love kayo, huwag nyong ipapakita nyo. Medyo di-distance kayo. Medyo, sa madaling salita, medyo pakipot muna tayo. Pakipot muna tayo. Kahit nasabihin pa natin na tayo hihiwalay sa asawa, tayo hindi na dalaga, may asawa, meron na tayong karanasan, bigyan nyo 100%. Kailangan lang, 50-50. Love is about mutual growth. It involves affection,
respect, and self-sacrifice. Both partners accept each other's imperfections and loving the whole person, flaws and all. So, next question ko is, ano yung naranasan mo? Ano yung pinakamasakit na naranasan mo sa pag-ibig? Honestly, I think the most painful thing that I had experienced in love is when I'm trying so hard to make it work, but still I'm not good enough for him or for that person. He said that he loves me, he won't leave me, and I am the only one for him. But after a year, he finds someone, maybe someone better. So I let him go and to give him a chance to be happy to someone he loved. Ito, last natin. Last question. Ano yung advice mo sa mga kapwa mo, sa mga kaibigan mo din, na alam mong nagmahal at nasaktan? My advice is acknowledge your feelings. When someone you love hurts you deeply, it is okay. Just be strong. This world is so many good people. Time changes and wound heals. You are not alone. Try to talk your trusted friends and families. They can help you and support you. If you feel like you can talk to someone you know, try seeking out a group or an online community. like it would never be this much again. Oh no, I just can't let go.